Matapos natin masaksiyan ang matinding laban between si Mohiha at si Loki, ay ngayon sa mismong spoiler na ito ay malalaman natin ang buong backstory ni si Mohiha kung paano nila kinalaban ang 1 million soldier ng Soviet Union. Bali dito naganap ang madugong labanan known as a Winter War. Kaya't make sure na tapusin mo ang video na ito. Hi, this is Senpai Koy. Kung gusto mo nga ng mga detalyado at on point na content ng Record of Ragnarok, ay make sure na mag-follow dito at subscribe na para like ka-updated sa mga video natin. Bali ang tatalakayin natin ngayon ay ang spoiler 102 ng Record of Ragnarok. So hindi ko na papatagalin pa, let's go! 俺人類側から出るんでいいよろ For the first panel nga ng spoiler ay magkakaroon nga ng flashback kung paano nakilala si Mohiha sa bansang Finland at ang trahedya na tinatawag na Miracle of Kola. As you can see nga ay nagawa ni Mohiha matalo ang ibang sundalo at ang nakakamangha nga dito ay 137 soldier yung sinabi sa spoiler na napaslang niya at still dumadami pa ang bilang na iyon. Bali nag-umpisa nga ang invasion ng Soviet Union sa Finland noong November 30, 1939 at ang bilang na pinakawalan ng Soviet Union dito ay 1 milyon na sundalo o 1 milyon na sundalo yung sinabi sa spoiler na pinakalat para ma-take over ang Finland. Sa kabilang banda naman sa bilang ng sundalo ng Finland ay 250,000 lang na masasabi nating outnumber sila at ang pinaka-worst pa sa mga sundalo nila ay ang iba dito ay mga farmer, kumbaga hindi ito sanay sa pakikidigma. Tinawag ang giyera na iyon na Winter War. Habang nasa frontline ngayong ibang sundalo ng Finland upang magbantay, ay nakita nila ang massive army ng Soviet Union na naglalakad papunta sa kanila. Dahil nga sa sobrang dami nito ay nawala ng pag-asa ang ibang Finland soldier na depensa ng kanilang base, knowing na masasawi lang silang lahat. Pero nag-iba yung pangyayari nung biglang nag-appear si Mohiha. Habang naririnig nga ng ibang Soviet Union soldier ang tunog ng rifle ni Mohiha, as you can see nga nakinikilabutan na agad sila sa dahilan na ang bawat putok ng bala ni Mohiha ay katumbas na ng isang buhay sapagkat merong 100% accuracy si Mohiha. At ang lalong nagbibigay advantage pa dito sa mga Finland soldier ay yung mismong klima sapagkat hindi sanay ang mga Soviet Union sa ganito kalamig na klima, knowing ang lugar ng Finland ay merong negative 40 Celsius at doon ay nag-umpisa ang giyera. Alam nga ng Soviet soldier na ang bumabaril sa kanila ay ang White Death or si Mohiha. Kung paano ito on point talaga yung pagbaril. Nung malaman nga ito ng Soviet soldier ay nagsusumigaw silang tumakbo at doon ay naging successful ang pag-defend ng ibang Finnish soldier sa kanilang frontline. Buong lakas nga nilang sinigaw ang Simona or Mohiha. Sa kadahilanan muli silang niligtas nito mula sa kaaway. Take note, 32 Finnish soldier lang yung nagde-defend at ang bilang ng Soviet Union na nagpaplanong mag-invade sa mismong base nila ay 4,000. Pero mabilis lang nila itong natalo at maparetreat dahil sa tulong na rin ni Mohiha. Dito nga natin nalaman na galing pala si Mohiha sa 12th Division at ika-anim siyang sniper na may nickname na Simona. Naging thankful nga ibang Finnish soldier kay Mohiha knowing na makapag-celebrate na sila ng Christmas na walang iniisip na giyera. At lalo nga silang namangha kay Mohiha sapagkat yung ginagamit nga daw nitong sniper ay walang scope na ibang iba sa kanila. Kaya't doon nila napagtanto na hindi pangkaraniwan yung talento ni Mohiha. Nagkatuwaan pa nga ibang sundalo at sinabing ako nga sa isa kong putok, isa nga lang yung napatumba ko. Nagwika naman ng isa sundalo, ako naman sa 1,000 kong pagbaril ay isa nga lang daw yung natamaan niya. And so, masaya nga sila nagkakatuwaan. At narealize nga nila na habang nasa parig nga daw nila si Mohiha, ang giyera nga daw na ito ay matatagumpayan nila against sa malaking hukbo ng Soviet Union. Kung inyo makikita nga ay sumigaw sila at nagwikang let's go and protect our fatherland with Simona. Bali ganun nga sila ka-confident na habang nasa kanila si Mohiha ay malalampasan nila ang inner circumstances ng giyera. Then pinakita nga dito sa panel yung mismo tinutulugan ni Mohiha. Then surprisingly ay makikita natin si Mohiha na nagtatago sa kumot at hindi makatulog na tila ba ay takot habang nagbibilang. So approximately ang numero na binibigkas pala ni Simo ay yung mga numero kung ilan na yung napapaslang niya at ito yung rason ng hindi niya pagtulog sa kadahilan na kinakain siya ng konsensya sa mga ginawa niyang pagpaslang sa ibang Soviet Union. Then ito nga rin yung rason ng paglagay niya ng mask sa kanyang muka para hindi makita yung bibig niya na sinasambit na pasensya. Always nga ito sinasabi ni Mohiha kada may mapatay siyang sundalo. Then yung every shot na ginagawa niya ay nagbibigay daw kay Mohiha ng mabilis na pagtibok ng puso na para siyang winawasak sa loob. So basically sa mismong panel na ito ay nilalawan pala si Mohiha ng konsensya niya.
However, dahil ayaw niya nga rin matalo ang bansa nila at mapasla ang kanyang kasamahan, ay naging no choice ito kay Simo Hayha. Kung hindi ay tanggapin ang kapalaran niya bilang isang weapon ng digmaan as a White Death. On a certain day, March 6, 1940, ay dito natapos ang digmaan sa Winter War. Bali on this panel ay ito yung buong pangyayari or flashback ng digmaan. Makita natin na pinagbabaril nga ni Simo Hayha ang malaking bilang ng mga Soviet Union sa Kola River frontline. Hindi nga matagpuan ng ibang Soviet Union kung sino yung bumabaril sa kanila. Kaya expected nila na si Simo Hayha nga daw iyon. At lalong nag-increase pa yung bilang na napapaslang ni Simo Hayha na umabot na ng 540 na katao. So basically ay lalo ito magpapakonsensya sa White Death. Mapapansin nga natin na frustrated na ang lahat ng Soviet soldier sapagkat hindi nila matunton ang lokasyon ni Simo Hayha. Then habang nag-i-stay nga sila sa lokasyon na iyon ay unti-unti na rin naubos ang bilang nila. Then meron ngang isang nangahas na Soviet soldier na magpaputok ng sniper niya even though hindi niya alam ang lokasyon ni Simo Hayha. Pero dahil frustrated na nga ito, ay pinol niya ang trigger. Then yung bala na iyon ay bumanda sa mismong bato. At sa hindi inaasahan nga, ay tinamaan si Simo Hayha. Nakita nga iyon ng ibang kasama ni Simo Hayha, kaya't dali-dali silang tumakbo papalapit dito para tulungan. Kung inyo makikita sa spoiler na ito, ay wasak yung bibig ni Simo Hayha at hindi makakilos dahil sa fatal injury na natamo nito. Kaya't dali-dali nagtawag ng medic team ang kasama ni Simo Hayha para iligtas ito. Makikita nga natin na si Simo Hayha na nakatingin sa itaas at sa isip-isip niya nga na sinabi niya na hindi ko to matatanggap na ganito na lang matatapos. Bali sinambit niya nga ito marahil gusto niya pang maging useful sa digmaan at i-defend ang fatherland nila na Finland sa massive invasion ng Soviet Union. Karagdagan pa nga sabi ni Simo Hayha na naramdaman niyang niligtas nga daw siya kahit papaano. At dito mahihinto yung pagiging White Death ni Simo Hayha. Pero binigyan nga siya dito ng parangalang Finland sapagkat naligtas niya nga ang bansa nila sa every countless fight. Then nakareceive nga dito ng record si Simo Hayha na nagawang makapaslang ng 542 na sundalo at nakagain ng pakakilanlan bilang greatest sniper in human history na binansagang White Death ng Winter War. At ito ang backstory ni Simo Hayha. Well, napaka-tragic na ito for Simo Hayha knowing na meron pala siyang trauma sa every pagpull niya ng trigger sa kanyang rifle. Then ito rin pala yung rason kung bakit siya always na nagbibilang ng napapatay niya. Marahil sa nakokonsensya nga ito. So dito ko lang tatapusin ang video na ito for spoiler chapter for 102. Bali hindi kompleto ang spoiler panel for this video. Kaya't make sure na maghintay kayo for official release ng chapter ng Record of Ragnarok. Then i-announce ko rin na dito na tayo mag-i-start ng pagre-review sa mismong latest. And so on ay mag-subscribe na kayo para like kayong updated sa every video na ina-upload natin. Ayun lang, this is Senpai Koy. See you in next video.